Good morning everyone. Narito na naman po tayo sa ating devotional journey. Woo! Hallelujah. I hope na hindi po kayo nagsasawa na makarinig ng mga salita ng Diyos na kung isipin natin, maring mababaw lang naman yung sinishare ni ah, Pastor Jing o ni Doc Jing, ano? O kaya naman ay pang mga Kristiyano na, well, ito rin po pwede natin i-share sa mga non-Christians or para po sila malaman nila kung gaano kasarap pala yung journey na nasa Panginoon. Okay, pagbati po kay Nida Saavedra, Rev Esper Cabangon, Jinky Ray, and Mean Venus Pabino, Ederlyn De La Rosa, Badetsky Arcangel, Ayin, yan, God bless you, yan, um, Ayin, at Rev Esper, salamat sa pagbati ha. Pastor Ami De Castro, Wilmina Hinday Villarreal, yan, Nida Saavedra, Mercy, Rev Mercy Encarnacion, ang anointed woman of God. Ayan, napakakatuwa. Sarap malaman na napakaraming mga anointed na ginagamit ng Diyos. Ano? Ngayon po yung araw ng Biyernes po dyan sa Pilipinas. At dito naman po yung araw ng Huwebes. At umaga dyan, dito po yung hapon pa at gabi. Yan, dito po sa lugar ng Canada at sa iba't iba pong lugar. Ano. Lyndon Reyes, Mummer, God bless you. Salamat sa inyong mga buhay. Salamat sa inyong mga oras. Salamat sa inyong mga panahon. Yan, lagay nga natin dito para tayo masaya. Yan. Praise God. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Nakakatuwa. Ano? Ah, dahil ang ating panalangin, kasama ang panalangin natin sa bansang Pilipinas, tayo ngayon, kailangan talagang manalangin ng manalangin. Parang naiiba na. Ihip ng hangin sa Pilipinas kung saan sana. Ay, nako, sobrang politika. I don't know, but we need to pull down the stronghold of politics in the Philippines. Yan, dapat ang mawala. Yan. Tuding Brocal and Pastor Rex Pulan, Juvie de la Peña, wow, salamat po sa inyong mga buhay. Salamat at nariyan kayo para samahan ako dito sa ating uh, uh, devotional journey. Ano ba yan? Yan. At si Wilma Silang, Layosa, Joy, ayan, Bobby, Pastor Bobby Parel Abat, good morning. Dan, Ray, Tanji, ayan, God bless you. At Cynthia Banaag, Pastora, and Rev Nova Magnaye Tapat. Purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kapangyarihan. Angelina or Angel Atilina, yan, Sister Lina, Angel de Chavez Lontok. Ayan, ba't nga ba ako mag-aati? Mas matanda pa ako kay Sister Lina. Ayan. At salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Kakatuwa naman ng Panginoon, ang dami agad natin mga kasama. Good morning, good morning, good morning. Ayan, 2 prayers of Samson. Dalawang panalangin ni Samson. Umisa na pag-usapan natin yung kanyang mga magulang. Talagang merong plano eh. But this time, Samson was brought to us, introduced to us by the Lord for one wonderful reason. Isang napakaganda pong dahilan kung bakit pinakilala sa atin si Samson. Marami po. Hindi na fulfill masyado ni Samson. Siya ay nabubuhay ng maayos, kumpleto ang kanyang katawan. Kasi siyempre binulag siya sa bandang uli, di ba? Alam natin nangyari. Pero hindi niya po nakumpleto yung pinagagawa ng Lord. Pero bago po yun, pagbati kay Talen, kay Sally, kay Mafi Hernandez, Jenny Betreya, Lloyd Daduenas, Pastora Lloyd Daduenas, Lontok, Sally De Lara, ayan, God bless you po. Liza Visconde Motar, God bless you. Ay, balikan ko po yung ating pinag-usapan. Si Samson kasi magandang istorya sa panahon natin ngayon. Sa panahon po natin ngayon, sa totoo lang. Una, nabibigyan tayo kaagad ng warning. Si Samson, alam natin, napupulfill niya yung pinagagawa ng Diyos, pero hindi 100%. Ang nagagawa niya ay sinasaktan niya mga Pilistino sa panahon na nagagalit lamang siya, sa panahon na
gusto niya lang magiganti. Pero ang totoo niyan ay wala po sa puso niya na tuparin ang pinagagawa ng Diyos. Alam niyo sa ating pong devotional journey, madalas pinapaalala sa atin na magawa natin ang pinagagawa ng Diyos. Ano? At pagbati po kay Maring Erna, yan, Lorena Rhea, blessed morning sa inyong lahat. Kaya may dalawa siyang panalangin sa bandang huli. Before he died, he got a wonderful prayer which after that prayer, pagkatapos po ng panalangin na yon, ay nagawa niya yung ipinagagawa ng Diyos sa kanya. Ano kaya yon? Tingnan natin ha. Sabi niya dito sa Judges 16:28, one more time. Yan yung pamagat eh. Isa pa, yan din pamagat pala yung two prayers of Samson. The first prayer is one more time, minsan pa Lord. Minsan pa. Alam niyo, minsan kapag gustong-gusto natin magawa yung pinagagawa ng Diyos, at biglang nagkaroon po tayo ng open door tapos hindi natin nagawa. Kunyari, sinabihan tayo ng Lord, sharean mo yan, yung bahaginan mo yan, taong yan. Tapos hindi natin nabahaginan, at lumampas, humingi tayo ng oras na Lord, isa pa nga. Sige nga po, Panginoon, hayaan nyo nga na magtagpo ulit ang aming landas. Ayan, di ba? Ganyan eh, no? O kaya naman merong pagkakataon that the Lord bless you and God is asking you to bless some people at nagamit mo yung blessing na yun nang hindi mo sila nabibless. At God, you're asking God, Lord, one more time. Minsan pa, Lord. Nangyayari din sa akin to minsan na binibigyan ako ng open door to share the word of God tapos hindi ko na-sharean. At ako yung lumong-lumo, lungkot na lungkot. Dapat sinira ko na kaagad yung tao. Eh, hindi ko kaagad na-sharean. Kaya itong si Samson ay nagsabing one more time. What first prayer niya is one more time. Pwede pong humiling ulit kay Lord. Minsan pa nga, Lord. Sige nga, Lord, ulitin mo nga. Ayan, pagbati kay Margie Maranan, God bless you. Then Samson, sabi ng Judges 16, verse 8, then Samson prayed to God, to the Lord. Sovereign Lord, sabi niya ganyan. Pray, remember me again. Alalahanin mo ulit ako, Lord. Ayan, pwede yan eh. Pwede yan sa totoo lang. Alam mo naman na minsan may ginawa na ang Diyos sa iyo, pwede kanyang balikan. Pwede pong bumalik ang Diyos, balikan ka ulit. At may gawin ulit sa buhay mo. Tandaan natin yan ha, huwag tayong manghinayang na may nangyari na hindi natin na-fulfill minsan sa buhay natin. And we can ask God, balikan mo nga ulit ako, Panginoon. Ayan. Please strengthen me just one more time. Palakasin mo ulit ako. With one blow, let me pay back the Philistines for the loss of my two eyes. Minsan pa sa isang sabi niya, isang pangyayari lang, isang ulit pa ulit, Panginoon. Hayaan nyo na makapanakit ko ako dito sa mga Pilistinong ito dahil sa ginawa nilang pagbubulag ng aking mga mata. Wow, one more time. One more time, Lord. Bigyan niyo ako ulit ng pagkakataon. Gumabahagi ko ang iyong salita. Ang sarap niyan, di ba? At pagbati po kay Susan Chamsin at si James Mente. God bless you. Claire Benjola, Carmela, Aloria Mercado. Pakishare lang po natin ang ating pong ginagawa. Pastora Jen Barista, more blessings sa iyo. One more time, Lord. Pagbigyan mo ulit ako, Panginoon. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Isa pa. Isang muling pagkakataon. Ito po'y madalas kong na-encounter sa buhay ko na humihingi ako ng isa pang pagkakataon, Lord. Magtagpong muli ang aming landas at babahaginan ko siya ng iyong salita. Papanalangin ko siya, Panginoon, sapagkat makapangyarihan kang Diyos. Hallelujah! Pag sinabihan natin ang Diyos ng one more time, meron kang gustong balikan. Ayaw mong ipikit ang mata mo at sinasabi mong tama na, okay lang sa akin yan. No, you don't stop. Minsan nga, pag hindi ko nagawa yung pinagagawa ng Lord, dinadaan ko sa panalangin, ipinagpe-pray ko po ang mga taong ito, Panginoon. Maganda kasi, di ba? Yan, pagbati kay Sister Flor, God bless you, Flora Martinez, at Red Vicky Banawa, at Carmela
Aloria Mercado, Lee, ayan, salamat, ayan, nabati ko na ito. Malu Abril, sa Salvan, Chera, yun, hallelujah. Grabe. Minsan pa, Lord. Isa pa, yan. Tuloy natin. Ano sabi niya? For his eyes that gave him lust and lost, yan, no, to fulfill God's glory. Alam nyo, may inaalis minsan sa atin. Tanggapin na natin to, minsan may inaalis eh. Si Samson, ang inalis sa kanya, ang kanyang paningin. Kasi hindi siya makafocus kay Lord eh. Hindi ko po sinasabing mabubulag tayo, no? Ngayon, ang panahon ngayon, hindi na oras para bulagin tayo o kaya paputulan tayo ng paa, tanggalan tayo ng dila. Hindi po ngayon ganon. Minsan, sa buhay natin, meron tayong dapat isuko. Yung binigay ng Diyos na paningin sa Kanya, mali ang pagkakagamit niya. Naging lust of the eyes sa Kanya. Doon niya na-meet si Delilah, doon niya na-meet yung mga babae na nagusto niya, doon niya nakita yung mga galit at sama ng loob niya sa mga Pilistino sa magitan ng kanyang mga paningin. Dahil doon ay ito yung unang tinanggal ng mga Pilistino. Actually, inalaw ng Diyos. Kasi pag nawala na yan, wala nang lost kasi siya dahil sa lust ng kanyang mga mata to fulfill God's glory. At kung may inaalis man sa atin, bigay mo na. Ayan. Sabi ni Talen Gaila. At sabi niya, isa pa muling pagkakataon, Lord. Ayan. Nagiging prayer na natin yun, no? Sheila Zamora. Oy, Sheila, God bless you, ha. More blessings sa iyo. Si Nova Magnaya Tapat, sabi ni Rev, marami one more time, Lord. Maraming one more time si Lord. Ang magising sa bawat umaga ay one more time to obey God. Yes, galing naman. Yan, hallelujah, praise God. Kung meron kang dapat tanggalin sa puso mo, kaya sa character, meron bang yabang yan? Meron bang mga maling kaisipan? Meron bang mga character na dapat ayusin? Meron bang pagsuko dapat ng ating ugali, ng ating katauhan? Meron bang dapat na isuko pa ng mga itinatago nating kamalian, sa mga tinatago nating kasalanan? Meron bang pagsuko na dapat gawin? Isuko mo na, ibigay mo na sa Lord. Kaya okay lang mawala. Ayos lang yan. At Pastora Glenda Lau Gubatan, pagbati po sa inyo. At ituloy po natin, anong sabi doon? Let me die. Pangalawa niyang prayer, let me die. Ayan. You know, Jesus even said this, except a corn of wheat fall into the ground, it abideth alone. But if it dies, sabi niya ganyan, no, nagre-remain yan sa lupa na bumagsak. Pero pag namatay na yan, sabi niya ganyan, ayan, bigla ito ay tutubo, magkakaroon ng buds and everything, yan, lalabas na. Alam nyo, dumating yung time na si Samson ay nanalangin kay Lord. He prayed, sabi ng verse 30, let me die with the Philistines. Hayaan nyo nang mamatay ako kasama nila. And the temple crashed down on the Philistine rulers and all the people. So he killed more people when he died than he had during his entire lifetime. Die with his enemy to kill more. Woo! Woo! Hallelujah! Ayos lang yan. Mamatay tayo sa sarili natin. Ayan. Para wag na tayong wag na tayo mag-isip ng kung ano pa. Lord, ganito, Lord. Ganyan, Lord. Ayan. Ayan nyo lang batiin ko si Rev Haniel Abad Kerbin. Ayan. How are you? Sally De Lara. God bless you. Ayan. Amen. Another chance, Lord. Sabi niya ganyan. Ayan. Oh, yes po, Lord. Sinuko ko na. Po, amen. Margie, marana na talagang naisuko na. Ito naman, mamatay sa sarili. Mas maraming nagawa si Samson. Mas maraming na-fulfill. Mas maraming nagawa para kay Lord. Nung sinabi niya, ngayon nyo kung mamatay kasama ang aking mga kaaway. Minsan, kailangan may patayin naman sa atin. Kanina sinukot ni Vanessa.
meron dapat patayin. Walang iba kundi pagiging makasarili, yung nakatitig lamang sa sarili mo, na kapag nakatingin ka sa salamin, talaga naman yung titig mo at sinasabi mong, "Ay nako, salamat Lord." Pero ano kaya ang pwede nating sabihin kay Lord na patayin niya? Patayin yung ating, ano kaya? Yung meron tayong mga iniisip na mga bagay na alam natin hindi naman yan ang plano ng Diyos. Ay, hallelujah. Patayin mo, Panginoon, ang aking kaisipan. O kaya yung pong minimithi ko na hindi mo will, O God. Patayin mo ito sa puso ko. Patayin mo, Panginoon, sa puso ko. Yung mga bagay na nagpapahirap, Panginoon, upang maganap ko at magawa ko ang iyong pinagagawa sa akin. Hallelujah! Praise God! Nako, kailangan na yata yan, Sabi yan, unexpected to see him with revived strength. Ang lakas niya na and used to fulfill God's plan. By that time, pinalakas ulit siya ng Diyos para ma-fulfill ang pinagagawa ng Diyos. Alam niyo, tutugon ng Diyos for the second time around. Pangalawa, it must not be, not be for selfish way or kaya sarili mo lang ang nakikita mo, buhay mo lang ang nakikita mo, tigil na natin yan. Alam nyo, baka tumigil ang panahon at iba ang maisip ng Diyos sa atin. Darwin, more blessings sa iyo. Tayo po bumati lang, Badetsky. Salamat sa pag-amen. Salvatierra, salamat ulit sa pag-amen. Pastor Vicky, ako, blessed morning sa Darwin. At sa totoo lang, ni-revive ng Diyos ang kanyang lakas. Pwede naman nung pagkataon yun, Lord, wag mo kong patayin, wag mo ko kaya mamatay. Hindi eh. Tama na po, Lord. Bigay ko na po yung the best. I wanna die for myself now. Dying to self. And I want to give you my best. Lumalabas lang yung the best sa buhay natin pag namatay na po tayo sa ating sarili. Hindi po yung physical death, yung sarili natin. Ayan. Ate Mel Johnson, God bless you. So si Ver Parel, John Parel, God bless you. Yan, kumusta na ikaw? Marami ng pagkakataon na matay sa sarili. Hallelujah. Nanay Ine, ay, hallelujah, God bless you. Si Loli Saladino, you know, if God will revive me more and more, I would surely say, God, let me die to myself. Let me not seek for my own glory. Let me not seek for my riches. Let me not seek for my self to be exalted, because I don't want myself to be exalted. I want you to be exalted in my life, God Almighty. I want to fulfill your great plan. Gusto ko ma-fulfill yung plano mo sa buhay ko. Yan po ang magandang panalangin. Alberto Ronyo Almonte, God bless you. Kung meron man tayong gagawin ngayon sa mundo, hindi po yung makapagpatayo tayo ng sarili nating ganito. Okay yan, maganda yung may sarili kang bahay. Meron tayong church building at kung ano pa. Pero ano yung pinakamaganda, ma-fulfill natin yung pinagagawa, yung plan ng God. Praise God. Hallelujah. God, I want to see your promises and everything that you're doing, yung fulfillment ng mga pangako mo sa buhay namin. Yan po, Diyos, ang gusto namin makita. You let us live for your divine reason. Meron ka kasing kadahilanan na sa puso mo yan because of all of this, Panginoon. At wala tayong magagawa kundi tapusin po to. God fulfilled His plan to Samson. Pinulfill ng Lord yung plano niya kay Samson. One more time strength and die with the enemy. Both, pareho po ito. Selfless prayers to God. Wow. Wow. Kailan kaya mangyayari na magiging selfless prayer tayo? Alam niyo, yun ang pinakagustong-gusto ng Lord na sagutin selfless prayer. Sabi po ni Pastora Glenda, I want to be exalted. I want you to be exalted in my life, Lord.
you will be glorified. Amen. Eliza Erica Ramos, thank you. Si Naida Shoko, Ate Aida. At nako, salamat po sa inyong ginagawa. Tingnan natin na pupulfill ng Lord sa buhay natin ang gusto niya. At kung meron tayong magandang prayer, is a selfless prayer. Yan. Nako, talagang matindi po ito. At pagbati po kay Malu Balmes, Dinglasan, at sabi ni Rebiki, wow, ganda po nitong sinabi niyo, Dok. Niyo po, Dok. Lumalabas ang the best na ating sarili pagpatay na tayo sa ating mga sariling gustong gawin. Amen. Totoo yan, totoo po yan. Nakita natin sa buhay ni Samson at the end of his life. And we want to see it. Ayan, sana ganyan din ang maging damdamin ng mga pamunuan sa ating bayan. Ano? Hi, hallelujah. Kailan kaya? Mangyayari yan. Let's pray for them first. Kaya niyo pong manalangin ako ngayon. Lord, tinatas namin ang aming mahal na bansa, ang bansang Pilipinas, as you bless it, O God. Papaikot-ikot lang at nakasentro lang sa mga taong nakaupo, sa mga taong inilagay mo ang kanilang mga ginagawa ngayon. Nakikita po namin, paikot-ikot lang ang mga pangyayari, mga korupsyon, mga itinatagong mga kamalian, mga itinatagong mga kasalanan para sa iyo at sa bayan. Oh God Almighty, kung meron po akong panalangin ngayon, ang panalangin ko mula po sa aming presidente kay Bongbong Marcos Jr., kay Vice President Inday Sara, hanggang sa pinakamababang posisyon ng bansa namin, ay lahat po sila ay katukin ng puso nila, makakilala sila sa iyong lahat bilang Panginoon sa tagapagligtas, hindi lang sila, pati ang mga pamilya ng bawat isa sa kanila. God, revive our beloved nation. Yanigin mo ang bansang Pilipinas. At maramdaman nila, hindi na po, Panginoon, yung uhaw ng kung anong status, ano ang magagawa, makikita nila sa kanilang sarili. Pero yan naging ang puso nila, Panginoon, minsan pa. At makita nila isang araw, gusto naming matupad ang nais mo. God, lumapit po ang bawat sa iyong salita. Pwede po yun, Panginoon. Ang dami na pong nangyari revival without a preacher. Marami na pong revival na nangyari na wala naman nag-preach. Pero kumilos ang iyong presensya. Woo! Release it to our beloved nation, Luzon, Visayas, Mindanao. May bagyo po ngayon sa parting Visayas. Oh Lord, awakan mong bagyong ito at ikaw pong manguna. At God Almighty, awakan mo ang aming bansa. Minsan pa, lahat po ng sektor, mapa gobyerno, mapa ito, Diyos, ay mga locals, ito po pa yung mga sariling businesses or whatever, of God. Let there be touch of God to flow over the Philippines. Revival is coming. Revival is coming. Revival is coming to our beloved nation, of God. Maging sa mga pastors, let there be a gift of revival to flow upon each one of them sa pangalan ng Jesus. Pagpalain mo po lahat ng mga nanood ngayong araw na ito. Ang buhay nila, makita po nila, Panginoon, ang iyong presensya at makita po namin ang sarili, maging selfless kami at ikaw, Panginoon, ang siyang may takda namin sa buhay namin. Maitaas, maparangalan, mabigyan ng kalwatian,
Hello. Yan, na-mute pala. Sorry. Hopefully ay hindi naman lahat na-mute, ano. Pasensya na po kayo. At naubos na pala yung battery. Pero praise God. Hallelujah. Ayan, di ba, meron na po si Kaina. God bless you. Ang dami pong mahabol, no? Manang Elena, ha? God bless you, Manang Elena. At si Kaina, yan. God bless you. Ayan, meron na. Ayan, meron na. Pasensya na, hindi rin naman na napansin dito sa bahay, ano. At ayan, medyo busy na lahat. Pero, ayan, si Carmela Mercado, God bless you. Infinite blessing. Thank you po sa infinite blessing. Pagpalain po tayo lahat natin, Panginoon. At purihin ng Diyos. Lexter, Alberto, ayan, ang dami pang umabol, oh. Dion, Nabo. Sana hindi nabura yung akin. Tandaan natin, ha, the best is yet to come. Parating pa yung the best po para sa ating lahat. Pagpalain po tayo lahat ating Panginoon at purihin ng Diyos sa lahat ng bagay. I love you all. Amen and amen.